At ngayon, nasa linya natin, Ginoong Benjo Basas, ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Good morning, Sir Benjo. Yes, Ma'am Let, good morning po at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa DCRH po. Sir Benjo, naglalabas na ng kautusan ang Department of Education para mabayaran ng overload pay ng mga guro sa pampublikong eskwelahan. Ang una, syempre, ano ang reaksyon ng ating mga guro dito, sir? Well, doon po sa particular na usapin po ng pagbabayad ng overload pay o teaching overload, no, ay syempre kinikilala po. At ngayon, nasa linya natin, Ginoong Benjo Basas, ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Good morning, Sir Benjo. Yes, Ma'am Let, good morning po at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa DCRH po. Sir Benjo, naglalabas na ng kautusan ang Department of Education para mabayaran ng overload pay ng mga guro sa pampublikong eskwelahan. Ang una, syempre, ano ang reaksyon ng ating mga guro dito, sir? Well, doon po sa particular na usapin po ng pagbabayad ng overload pay o teaching overload, no, ay syempre kinikilala po namin yan, no? Kasi yan naman po ay nasa Magna Carta. In fact, ang DepEd po, no, ay sa ilang mga nakalipas na mga taon ay meron pong meron pong budget, no, ayon sa DBM sa aming usapan, no. Pero hindi yan na nagmamaterialize pagdating sa field, pagdating po sa aming mga guro. Kasi lahat naman talaga ng mga teacher, no, halos ay merong pwede natin masabi na qualified, no, dun sa overtime pay. Pero hindi po yan napapayaran po ng Department of Education. Kaya tama naman din po ito, no. Matagal po namin yung pinakiusap sa DepEd, no. Ang dami po namin mga dialogo, dami namin mga sulat, no, and even Senate hearings po, okay, Senate hearings po, no, na kami po ay dumalo dyan, no? Kaya salamat naman, no? At ang DepEd sa kasalukuyan ay nagdesisyon na, no, para ito ay bayaran po. Ito yun, ma'am, no, para lang ma-clarify natin sa ating mga kababayan. Tawag rin dito ay teaching overload, kasi pag sumobra ka doon sa prescribed hours, no, at teaching overload pay, o yung tawag doon sa pera, no, na ibabayad, no. Simple lang yan, overtime pay lang po yan ang ibig sabihin. Oo, Sir Benjo, malaman lang natin, ilang oras ba kada araw ang trabaho ng teachers? Kagaya ba ito ng government workers na 8 hours? Medyo ano po ito, no, medyo technical na issue po ito, pero yes, no, technically pwede nating sabihin na 8 hours, no, yung trabaho ng teacher sa eskwela, ano, no, o yung dapat siya mag-stay sa school, no, according to even the Civil Service Commission, ano po, no. Pero 6 na oras lamang yung gugugulin niya dapat, no, doon sa pagtuturo. Ibig sabihin po ng 6 na oras din ay maximum, no, na 6 na oras, no? So wala namang tinatakda na minimum, maximum, no. In fact, doon po sa mga lumipas na civil service resolution, no, and even DepEd issuances, no, pinapayagan yung mga guro, no, na matapos yung 6 na oras niya sa school, pumasok man dyan o hindi, no, yung kanyang teaching time o teaching hours or actual classroom teaching, no, pwede na siyang umuwi. Para yung 2 oras, no, kasi may 2 oras po kami, no, na 8 oras po, no, 6 na oras para sa pagtuturo, no, maximum na 6 na oras para sa actual na pagtuturo, at 2 oras para sa preparasyon ng aming mga leksyon, no, checking ng mga exercises and everything. So all in all, 8 hours po yan, no. Yung 2 oras po na yun, pwedeng iuwi, no. Nandun po yung aming isa po sa mga issue namin ngayon dito sa bagong inilabas po na DepEd Order number 5 ay yung issue po niyan. Kailangan payagan yung mga teacher, no, na after the 6th hour niya na stay sa school, no, ay pwede na siyang umuwi dapat, or kung saan man niya gustong gawin, no. Pwede namang option sana ng teacher, no, yung pag-uwi o hindi pag-uwi, o yung pag-alis sa school o hindi pag-alis sa school. Okay, so yung overtime po o yung overload, Sir Benjo, ay
itong 2 oras na ito o beyond pa doon? So, yung lalampas pa doon sa 8 hours? No, yung lalampas po ng actual teaching na 6 hours. Na 6 hours, okay. So, bali yung 2 oras na yon. Hindi po. No, pwede po kasi yan, no? Pwede nasa school siya ng 8 oras, no? Okay. Pero 7 oras siya nagturo, no? So entitled siya sa overload, no? Gayon po 'yun. Pwede rin namang 8 oras siya sa school, pero beyond, no? Beyond the 8 hours po, no, ay nandun yung schedule ng kanyang pagtuturo, papasok pa rin po yung overload. Okay. Palumagpas po ng 6 na oras. Okay. At yung overload naman, wala itong limit, tama po ba? Yes ma'am, no, lalabas wala siyang limit, no, kasi well, as a matter of general rule, ito po ay para doon sa mga eskwelahan, ano, na may shortage ng teacher, no. Kaya kapag wala namang shortage ng teacher sa yung eskwelahan, again, ano, that's another thing, no, hindi namin alam ano ibig sabihin ng shortage, no, ngayon, ano, sa DepEd, no, that's one, ano po. Pero tama yung tanong po ninyo na walang limit, no? Pero doon sa mga schools, no, na wala namang shortage, kaya halimbawa sa amin po, no, sa eskwelahan ko, no, pero umabsent na teacher, no, ikaw yung pumasok on behalf of the teacher po, no, na pang umaga ka, tapos pinasukan mo yung klase niya na panghapon, no. So, that would entitle a teacher for an overload pay. Okay. Ayan, kasi iba-iba rin ang schedule kasi ng mga teachers, Sir Benjo, simula anong oras talaga? Sa bagay, kung sa probinsya, ibang oras dito sa Metro Manila kasi may 3 shift yata ng klase, pero nagsisimula yung kanilang oras ng trabaho 7:30. Yun yung base dun sa elementary days ko siguro. 7:30 kami nag-start, tapos natatapos kami ng 4:30 sa hapon. So parang 9 hours yun. So 8 hours nga. Yes ma'am, iba-iba po yan, ano. Medyo madali lang sa NCR kasi sa NCR po halos, no, normally po, no, ang schedule natin ay shifting. So there are 2 shifts, no, usually may 2 shifts po. 3 shifts medyo extreme yan, ano po. Pero meron din, ano, yan po, no, like for example dito sa mga eskwelahan po sa namin, ano, kasi senior high school ako, kaya yung example po, no, yung mga elementary at junior high school po, pumapasok ng alas 6, umuwi ng 12:20. Okay. No, may mga ganyan po. Yung mga bata, pati yung mga teacher po nila. No? So, sa binabanggit po ninyong scenario, no, doon halimbawa sa mga probinsya na 7:30 to 4:30, halimbawa, no, yan po, no, medyo ang stay talaga ng teacher sa school is beyond 8 hours, no. So, 9 hours yan pag binilang natin, ano po. Pero dahil nga doon sa konsepto na yung lunch break ay hindi naman kasali dyan, no. So, 8 hours lang din po, no. So, pero ma'am, ang issue dito, dapat, no, kahit 8 hours kang nasa school, 6 hours lang yung maximum, no, na actual teaching na ibibigay sa inyo. Ayan, at yung 2 oras, tama ba, para sa lesson plan at sa pag-check ng papel. Actually, ginagawa pa ba ngayon na yung estudyante yung nag-check ng papel? Nung elementary ako, ginagawa yan kapag perfect ka sa exam, pinapauwi sa'yo ni teacher, ikaw mag-check. Actually, sa ibang estudyante, okay lang yun kasi feel nila na sila yung nag-check. May mga ganyan pa rin, ma'am. Although, technically, hindi dapat, no? Kasi, siyempre, no, nang-compromise po, no, yung confidentiality ng test, no? Pero, dahil po sa dami ng trabaho, minsan, no, sa bigat ng trabaho, no, yan po, no, pinapacheck sa bata. Oo. Ayan, at minsan, ano po. Pero ngayon po, ang ginagawa ngayon kasi, no, exchange papers na lang, no? Sa room. Pagkatapos ng quiz, exchange paper na kaagad para tapos na. Opo. Oo. Ayan, Sir Benjo, hindi ba naman tayo magkakaproblema dito sa halimbawa, ayan, kapag nagdeklara ng overtime yung teacher o overload work nila? Actually, marami pa po itong issue, no? Kaya naman, ma'am, no, doon sa inyong unang tanong, anong reaction? Of course, kinikilala ko namin, ano po, no?
Pero sa issue kung ito ba ay dapat bang ipagdiwang, ayaw muna namin ipagdiwang ito, no? Unless meron na po tayong mga clarification. Kasi meron po kaming ilang mga clarification dyan, ano? Gaya ng nabanggit na yung ilan, ano? Yung determination, no? Halimbawa, no, nung overload, no, yung mga bagay po niya, ano po, no, sino yung kasabi, no, na ikaw ay pwede, di ba? Tapos although nakalagay rin naman yun doon, ano po, doon sa DepEd Order number 5, no. Pangalawa, ang pinakamalaki naming issue po dito ay nandun po sa DepEd Order 5, no, na ang teacher ay required na magturo, no, nung 6 na oras. No, which is under the Magna Carta, wala naman po sinasabing required. Ang sinasabi doon, ang teacher ay shall not be required to render more than 6 hours. Magkaiba yun, ano? Pag sinabi mong required ka dito na magturo na 6 na oras, o kaya hindi ka pa pwedeng i-require na magturo ng lampas na 6 na oras. Di ba? No? Kasi pag sinabing required ka magturo ng 6 na oras, 6 na oras talaga ang actual classroom teaching mo, no? Sa loob ng isang araw. Pero pag sinabing hindi ka required magturo ng 6 na oras, di ba? Pwedeng 5 hours lang, pwedeng 4 hours lang. At well, tignan naman natin, paano naman kaya ang itsura ng isang teacher, no, kung siya ay magtuturo ng 6 na oras? At napaka-prone, no, itong pagkakasulat na ito, no, ng order, no, na i-maximize, 'di ba, yung teacher. Diba? At hindi rin talaga niya ma-enjoy yung sinasabi po ng Civil Service Commission, ano, na after your teaching hours ay pwede ka nang umuwi. So gawin mo yung ibang mga exercise, yung mga ibang tasks incidental to normal teaching duties, gawin mo sa bahay. And this is the issue, ma'am, for the longest time. Dahil yan ang sinabi ko, that Civil Service Commission that I am referring to, no, is the Civil Service Commission resolution, no, noong 2008, January 2008 pa. No, pero hindi nagawa, hindi po ito naipatupad, no, sa DepEd sa mahabang panahon, ano. Kahit meron ng 2 order o 2 issuances, no, yung DepEd noong 2008 at saka 2009. Well, meron ganito, parang patras. While yung 2008 at saka 2009, ang sinasabi doon ay sikapin, ano, na yung teacher ay maibigay sa kanya yung 6-hour workday, quote and unquote. Tawag namin dyan, ano. Pero ito, hindi. Ito, parang bumabalik talagang dito lang kayo sa eskwelahan. Hindi lang yan, maaring hindi lang yan 6 hours, no, 8 hours, maaring 9 hours pa gaya ng senaryo na binigay po ninyo kanina. So those matters po, no, we need to clarify with the DepEd po. Oo, nako, ano pa pala ito, pag-uusapan pa pala, akala ko okay na eh. So, mayroon pa palang mga ilang detalye na kailangang plansyahin. Ayan, total na pag-uusapan ang overload pay. Sir, may major bonus na ba? Lagi namang meron po yan, no, taon-taon at we're just waiting po, no, kasi ang sabi sa batas not earlier than May 15. Ayun, sana May 15 pa po. Ayun, kahit papaano, ayan, may aasahan ngayong buwan ng Mayo. Sir Benjo, maraming salamat po. Patuloy kami makikipag-ugnayan sa inyo sa update na ito dito sa kautusan ng DepEd. Yes, Ma'am Let, ano ko lang rin, ano, share ko lang rin, ano, ang sabi naman sa atin ng ilang DepEd officials, no, yung mismong namumuno sa stand po na to, may gagawin pa silang clarification at nangirin kami ng usapan. Ano po? Ayun, sana'y maplansya yan at maging maayos ang implementasyon. Thank you, Sir Benjo. Thank you, Ma'am. Maraming salamat po si Ginoong Benjo Basas, ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.